given to me all I need, and I pray for your will to be done. And I ask for your spirit to work in my life, that I can be a blessing to you. Yung pag-uugali ng Panginoong Hesukristo. Kung si Hesukristo kaya ay katabi mo ngayon, ano kaya ang pakiramdam mo kung katabi mo ngayon ang Panginoong Hesukristo? For a while, isipin mo na katabi mo ang Panginoong Hesukristo. Ano kaya ang iyong pakiramdam? Ano kaya ang gusto niyang marinig sa iyo? Ano po ang pag-uugali ng Panginoong Hesukristo? Lahat po ng tao, anumang antas ng buhay, nakakalapit sa Kanya. Sa iyo ba nakakalapit ang lahat ng uri ng tao? Ikaw ba ay may pag-ibig doon sa mga gusgusin? Natatandaan ko nung kami ay nasa isang misyon sa pagpapakain ng mga nasa tambakan ng Pasig. Way back 1980s. At yung iba ay kasama ko sa paglilingkod, kami naglalakad sa gabundok na mga basura. Kumakain kami sa gitna ng lumilipad na bangaw dahil yun lang ang kaya nilang maialay sa amin. Pagkakaturo ko, kakain kami at ang ugong nung bangaw. At pray na lang ako sapagkat ang sabi ng Biblia, ang naglilingkod sa Diyos, aalisin ng Diyos ang lason sa kanilang kakainin at iinumin. Tama po ba? Kaya ang kailangan konsentrasyon mo ay ang Diyos dahil nandun ka, dahil pinahintulot ng Diyos na naroon ka, kaya hindi ka magkakasakit. Eh yung mga kasamahan ko, may dalang alkohol. At sila ay pagkatapos ng aming gawain, siyempre mabaho kaming lahat at ang bota namin hanggang tuhod, pero natitilamsikan pa rin ng mabahong basura. At sila ay, kami lahat ay naglilinis after, siyempre dahil kailangan magbihis kami. Pero sila nag-aalkohol pa at yung mga nag-ingat sa kanilang kalusugan ang nagka-TB. This is true story. Silang maingat na maingat ang nagkaroon ng TB. Natakot sila sapagkat hindi kusang loob yung kanilang paglilingkod. Kaya kung ikay maglilingkod, siguraduhin mong maligaya ka sa paglilingkod. Hindi yung para kang sakit ng tiyan na kung kailan lang mo gusto. Ang paglilingkod po sa Diyos ay gustuhin mo ng lubusan. Amen po ba? At meron kang iiwan. Hindi ho pwede ang dalawang akala. Ang sabi ng Panginoon, walang nag-aararong lingon ng lingon ang makatatapos sa kanyang inaararo. Nung tawagin ni Elijah si Elisha, ang sabi niya, iwan mo ang iyong mga toro. 12 pairs po yun, 24 na toro po yun. Mayaman po si Elisha. Hindi po mga pangkaraniwang tao yung mga sumunod sa Panginoon. Meron silang iniwan sa kanilang buhay. Yun pong siyam na mangingisda ay mayayaman po yun. Sila Pedro, mayayaman po yan. Kaya nagsabi, ano po ang aming mapapala kung gayon? Imposible palang makapasok sa kaharian ng langit. Iniwan po namin ang aming mga hanap buhay. Hindi po sila pangkaraniwang mga mangingisda. Sila po ay mayaman sapagkat malalaking barko ang pag-aari ni Pedro. Pero iniwan nila alang-alang kay Kristo. Amen po ba? Kaya nga po, yung iba na sumusunod sa Panginoon na nagbabakasakali, sila po ang hindi nakapagpapatuloy. Because they are following Jesus because they cannot do anything. Ang pagsunod po sa Panginoong Hesukristo, you have to decide by means of your heart, not by your mind. Kailangan pong ito ay outflow of your love relationship with Jesus. Hindi tatagal ang isang lingkod at gagawa ng mga gimmick at mga tricks para siya ay makapagpatuloy sa ministeryo. Pero kailangan pong puso ang pagpapasya at nang sa gayon, pagdating ng taghirap, ikaw ay maalab pa rin kaysa dati sa Panginoon. Amen po ba?
Kaya nga po, we have to imitate His obedience. We have to impersonate it. We have to practically apply it into our lives. And also, His character and also His faith. Grabe po ang Panginoon. Ang lahat ng nakatagpo niyang may sakit ay kanyang pinagagaling. Without even uttering a single phrase of prayer. Ang sabi niya, gumaling ka, ibig ko gumaling ka, ibig ko makakita ka, ibig ko lumakad ka. At yung lahat ng pinagsabihan niya, lahat ay lumakad yung lumpo na nakasalubong niya. At yung bulag ay lahat ay nagmulat ng mata at nakakita. Why? Dahil po, matindi po yung kanyang pananalig. So ang pananalig po ay making sure of what you are going to do. Ang tagumpay po ay hindi sa aktual na labanan, ang tagumpay po ay sa pakikipag-usap sa Panginoon. Kaya napakahalaga po ng personal na debosyon sa Panginoong Jesus. Amen po ba? You have to appropriate a time so that you can spend it with the Master. Amen po ba? Kailangang magkaroon ka ng oras para gugulin mo ito sa iyong Panginoon na aking ding Panginoon. Sapagkat hindi tayo tatagal dito. Sa ibabaw ng lupang ito, napakarami po dito ng tukso at manunukso. Pero ikay magtatagumpay sapagkat buhay ang iyong relasyon sa Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So pansinin po natin ano po ang pananalig. Ang pananalig po ay pagtitiwala ng 100% sa sinabi ng Diyos. Isip-isipin mo po. Ang sabi ng Diyos, Moses, I will use you as the deliverer of Israel. Did God give him the equipment? No. When he obliged, when he accepted the call and he obliged and do it, saka doon dahan-dahan, step by step, binigay sa kanya ang lahat ng kanyang kailangan. Ang Diyos ay hindi pakyawan kung magpala. Hello? Humakbang ka muna. And through each step, doon ibubuhos ng Diyos ang provision. Nakukuha niyo po? Amen. So, pansinin po natin. He has no inkling about what he is going to do nung nandun na po siya sa distressful at impossible place. Isip-isipin mo, kanyang